Okay mga idol, back to kalikot tayo. Meron tayong ito troubleshoot dito, 14 inches na basic TV, picture tube mga idol, picture type, tube type. Tignan natin kung anong problema sa kanya, kasi sabi ng may-ari ay may standby naman daw yun, pero walang picture. Wala daw tao mga idol. Pindot tayo rito. Wala talaga mga idol. Off natin. Yun. May tumunog ng konti. At ayan, tingnan natin yung loob mga idol. Pansin nyo, tanggal muna natin sa saksakan. Pansinin nyo mga idol. Dito sa mga piyesa niya ay may mga pumutok na capacitor. Ayun mga idol, sa vertical section. At yan lumobo. At doon din sa may tabi ng mga regulator ay may isa ding pumutok doon mga idol. Hindi naman sinabi ng ating kliyente kung may pumutok o wala. At napansin ko din dito mga idol, yung kanyang playback cap. Yan, may mga butas na mga idol dito sa may likod ng kanyang high tension cap. At yun, bakasyon ng may lumabas na kuryente mga idol dyan. Maaring yan ang naging dahilan kaya nagkaroon ng epekto doon mga idol. Bumalik sa kanya, nag-feedback. Maaring may problema yung vertical IC, pero titignan natin kung may voltahe. Mag-resistance check muna tayo mga idol. Tignan natin kung tamado din yung kanyang horizontal output. Okay, ground na yung ating negative probe. At tutusukin lang po natin yung collector. Tignan natin kung may short. Ayan, wala naman mga idol. Nasa 4 ohms pa siya. Reverse natin mga idol. At doon pa rin sa collector, gitna ng kanyang horizontal output. Ayan mga idol, wala naman deflection. Ibig sabihin okay yan. At mag voltage checking naman agad tayo mga idol. Tignan natin kung may nakapasok sa kanyang horizontal output na voltahe. Digital naman tayo mga idol ngayon. Yan, ilawan natin. Sensya na mga idol, medyo malikot. Ayan, naka-ground na rin yung ating, naka-cold ground na rin yung ating negative probe. At atin siyang ipapower. Yun, umilaw na siya mga idol. At doon pa rin ang ating tutusukin mga idol. Tignan natin kung may nakapasok doon sa collector. Ingat lang mga idol ha. Ayun, meron naman siyang 111.2. Pwede rin dito sa dalawang resistor na to mga idol. Yan ay B plus supply papunta sa playback. Ayan, 111, 110.9. Ibig sabihin okay naman yung kanyang supply mga idol. Tanggalin natin sa saksakan. At ito troubleshoot natin. Tignan natin kung ano naging problema mga idol, kung bakit tayo mag-oscillate. Okay, balikan natin yan mga idol. At ayan mga idol, nabaliktad na natin yung kanyang board. Pansin nyo dyan mga idol, ay mukhang na-overuse o na-overheat dahil napakaraming mga hinang na nag-cold solder mga idol. Ayan, marami. At pati rin dito sa kanyang chroma jungle mga idol, ang dami oh. Halos karamihan dyan ay kumalas na sa hinang.
At maaring yan din ang dahilan kaya pumutok yung mga capacitor nya. Okay, palitan lang muna natin yung mga makikita nating mga problema dyan mga idol. At tignan natin kung anong magiging outcome. Okay, recap na tayo mga idol. At yan, nagpagpapalitan na natin yung mga naging sira. Ito medyo luma na to pero origyan mga idol. Ang value niyan ay 35. Ito. At yan na yung isang lumobo. Nahanap din natin yung mga likod nung pumutok mga idol. Isang 35 volts 100 microfarad at isang 220 microfarad 16 volts. Yan mga idol. Yan siya na, medyo against the light. At may isang resistor doon na na-open mga idol. Ayan yung 560 na yan. Supply sa 5 volts at 8 volts regulator. At napalatin na rin natin yung high tension cap mga idol. Ayan yung mga naging sira niya. O yung mga nakita nating initial na may problema. Bumigay mga idol. Bumigay. Na-reheat na rin natin yung kanyang board. Yung mga na-overheat mga idol. Naipakapit na natin lahat yan. Pati yung kanyang chroma jungle. At ngayon try natin mag-check ng voltahe mga idol. Hanapin natin yung mga primary voltage para mag-oscillate siya. I-cold ground natin ang ating negative probe. Yun. At atin na siyang isaksak mga idol. Alright, power natin. Mag-check tayo ng necessary voltage na kailangan mga idol. Power natin. Uy, yun oh. Parang naramdaman kong pumitik yung kanyang picture tube mga idol. At nag-oscillate yung kanyang playback. Check lang tayo ng voltahe mga idol. Dito sa kanyang supply sa system 5 volts. Ayan, meron na mga idol. Yung kanyang 8 volts ito sa regulator, ayun, meron na rin mga idol. At yung working voltage ng chroma natin ay 5 volts. Ayun, meron na rin mga idol, 5.5. Ito kasing isa na to mga idol, iyan ang unang supply papunta dyan sa memory. Ito yung resetter nya. At sa system ng kanyang control mga idol para mag-operate ng system. At measure natin yung kanyang horizontal output, supply sa horizontal output. Ayun, 110 meron mga idol. Tignan natin yung screen. Alright, ayan, meron na siya mga idol oh. Ayan na yung pumindot. O yun, may lumabas ng audio video 2. Alright. O yun lang pala naging mga problema mga idol. Yung mga pinagpapalitan natin na yun. At wala nang iba. Ang hindi lang natin nakita kanina ay yung isang na-open na 560 ohms na resistor na supply ng kanyang 5 volts regulator. Ayan yun mga idol, 5 volts regulator at 8 volts regulator. Okay. At yun lang pala naging trouble nya mga idol. Overheat ito at maring sinabayan na rin ng pagsingaw ng kanyang high tension cap. Okay Jay, hanggang dyan mga idol. Pakilike and subscribe kung may natutunan kayo. At sana kung naging kapag-pakinabang ay pa-share naman mga idol. At papalo na rin dito sa aming channel o sa aming page sa Facebook para sa mga susunod pa nating mga pagkukumpuni at mga pagtutorial sa mga ganitong
electronics appliances mga idol. Okay, magandang buhay at magandang araw sa inyong lahat mga idol.